Bagamat hindi nahawak ng Pilipinas ang titulo ng Premier Rice Producer of the World, nananatiling malaking porsyento ng ating sakahin ay nakatalaga sa palay. Bukod dito, isa ang Pilipinas sa pinakamalakas kumonsumo ng bigas. Ito ang tinatawag nating staple food. Bahagi na rin ito ng ating kultura. Ang National Food Authority ang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture na responsable sa seguridad ng pagkain ng bansa, gayon din sa supply at presyuhan ng bigas. Sila rin ang nangangasiwa sa pagbibigay ng pahintulot sa pagnenegosyo na may kinalaman sa pananim. Bukod sa responsibilidad nito na tulungang iangat ang kalidad ng pagsasaka, nakaatang din sa balikat ng NFA ang pagsisiguro sa ligtas na pagbiyahe ng mga agricultural produce mula sa taniman papunta sa mga pamilihan. Binabantayan ng NFA ang presyuhan at pinipigilan ang mga iligal na pagmamaniobra ng presyo ng mga ito sa pamilihan. Sa ngayon, ang National Food Authority ay nagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng kaukulang mga pagsusuri gamit ang teknolohiya. Gawin din ang mga pagbisita sa mga pamilihan para siguraduhing patas ang presyo ng mga bigas. Approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. And we are back mga kaibigan, dito sa inyong palatuntunang Approve. Joining us today ay si Mr. Rex Estoperez, ang spokesperson po ng National Food Authority o NFA, sir. Welcome and magandang hapon. Magandang hapon sa Miss Elaine at sa ating mga tagapanood. Kamusta po kayo muna? Okay naman. Okay. Ito tumataba pa rin. Suki natin si sir even sa ating radio station na madalas natin siyang na-interview, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sitwasyon ng ating palay at bigas. Sir, speaking of palay and bigas, how are we doing supply-wise? Sa ngayon ay meron tayong bastante yung ating buffer stock ngayon. Ano? Okay. Pag sinabi natin bastante, marami. Marami po Okay. yun. Kasi nag-import tayo 120,000 metric tons. Wow. That's for buffer stocking only. Okay. Hindi pa kasama yung private sector doon na in-import nila. Actually, this year, mga 500,000 metric tons ang ating in-import. So yun po ay tinatansya rin ng ating pamahalaan para sa ganun, hindi maapektuhan yung presyo ng ating mga magsasaka. Right. Bago natin puntahan yung law of supply and demand, ano? Pag sinabi nating buffer stock, ito ay inihahanda natin para sa future consumption. Tama po yan. Yan tinatawag natin na food security. No? Food security. Dahil anytime dapat meron tayong bigas sa ating mga bodega. Lalong-lalo na ngayon, Miss Elaine, no, yung malapit na yung tag-ulan. Right. At maraming tayong bagyo na bumibisita. Yan. So yan ang pinaghandaan natin. While yung sa ating mga palengke naman, maraming commercial stocks ngayon. Right. So tayo naman sa NFA, ang binabantayan lang natin, nakakasiguraduhin natin na meron tayong stocks kung sakasakaling mampasman sa atin yung kalamidad. Bagyo. Okay. Pag sinabi nating buffer stock, of course, may mga computations na kayo dyan, ano, yung average consumption ng bigas ng Pilipinas. Yung buffer stock natin ngayon, good for how many months? Ang bilang po natin yan is number of days no, yung Okay. consumption. Sa ngayon, meron tayong 17 days. No? Dapat meron tayong 30 days itong June. No? Pero meron pa naman tayong ani. Okay. So, at meron tayong darating na importation na 120,000 metric tons. Sa ngayon kasi ang ating computation, 119 yung per capita consumption. Ibig sabihin, yung isang tao nakakakonsumo ng bigas sa isang tao ng 119 kilos. Right. Yung Can atin you imagine that 119 kilos ang kinakain ng isang average na tao sa loob ng isang taon? Okay. Yun naman ating consumption per day na consumption, 31,660 metric tons a day. That's nationwide? Nationwide na po yun. Okay, Sa alright. buong bansa po natin. Okay. Ang binabuffer stock natin ay bigas na ba o palay pa? Meron tayong palay kasi meron tayong procurement. No? Ito po yung binibili natin sa ating mga magsasaka. So kung bumibili tayo ng palay, ini-imbak natin yung palay, mas matagal yung pag-i-imbak ng ating palay kaysa sa bigas. So yung ating mga importation o di kaya yung ating naipagiling na bigas, yan po tumatagal ng 6 months, 8 months lang. Okay. Pero yung palay kasi tumatagal yan hanggang sa isang taon. Right. Aabutin pa yun ng isang taon ulit bago mag-anihan. So okay lang po, safe tayo. Pero yung naka-imbak na yan, at yung sinasabi ko nga kanina, na inventaryo natin, yan po ay rice equivalent na. So sabi yung palay, ang equivalent na bigas, plus yung bigas natin, yan yung sinabi ko kanina, inventaryo natin. Kasi ang inyong lingkod ay galing din sa mga magsasaka, pamilya na magsasaka. Natatandaan ko nga noon, pag nag-iimbak ang lolo't lola
nako, palay din kasi nga mas mahaba yung itinatagal. Storage sa life. Kesa doon sa bigas na. Kasi may mga pests na pumapasok pagka nahandyan na yung Sa bigas bigas. na siya. Yeah, oo, nasisira siya kaagad. Ganyan din kami nun sa probinsya eh. Yung malaking lagyanan ng yung palay. granary. No? Oo. Tapos saka na lang, pag tagbagyo, sabihin mo, tiga, pagiling mo na ito unti-unti. Papag-iik na tayo. Okay. Now, sir, sabi mo, papasok na yung lean months natin, ano? Pero may mga aanihin pa tayo. That's why we're Meron not so worried, no? Wag lang hahampasin ng bagyong bigla-bigla dahil pagpapatuyo, problema natin yan, no? Dahil unang-una, pag sinabi natin na ang tagbagyo kasi, dumadating ito yung kung kailan pa tayo mag-harvest. Right. No? That's the last quarter of the year. Pero sa ngayon, marami ng ulan. Okay lang naman yung tag-ulan ngayon kasi kailangan natin yung tubig para naman sa tagtanim. Right. Huwag lang sa last quarter na pag humampas yung bagyo, huwag lang naman humampas ang bagyo na yung namumulaklak. Yung sinasabi nila doon sa probinsya, nabubuntis yung palay. Right. Pero kung yan po ay pwede nang anin, hindi pwedeng sayang din. No? Oo. Pero kung nabubuntis o di kaya namumulaklak yung palay, malaki ang losses natin dyan at malamang hindi natin makakamit yung ating production. Right. Mamaya ng contest, no, sa second portion ng ating programa ay tatalakayin natin kung paano nag-a-assist rin ang NFA doon sa storage tsaka doon sa drying ng ating palay. Kasi ang palay, hindi naman pagkaani yan, gagawin ka agad siyang bigas, i-dry muna siya, etc. etc. Now, puntahan natin ulit yung ating importation. Which countries do we buy rice from? Normally, dati kasi, nung last administration, hanggang ngayon, yun pa rin ang binibilhan natin, no? Either Vietnam or Thailand. Dahil ang presyo, siyempre, mababa ang presyo dahil nga malapit lang sa atin. No? Right. 7 countries halos yan. Meron tayong Pakistan, Australia, China, States, no? Kasama rin dan. India kasama niyan. Pero We're getting normally, rice from the States? yes, yung under PL 480 noon, nag-import okay. pa rin tayo. Alright. Pero sa ngayon, ang ating traditional na source, yung Vietnam and Thailand. Ngayon, nagbubukas tayo, Miss Elaine, no? Yung Cambodia, as possible yung supplier Source natin. Okay. Pero sa ngayon, importation natin, mukhang Vietnam dahil because of the price. Presyo lang naman palagi ang pinag-usapan dyan. Now, alam ninyo na there was once upon a time, we were the ones exporting the rice. And we were the ones who were teaching these other countries how to produce good rice. And now, all of a sudden, we're the ones importing from them. Kamusta ang ating production as compared, siguro pagkumparahin natin, yung kinukuha natin from abroad and then our own production. Ano ang ratio natin, sir? 10% lang normally ang ini-import natin. Alright. Nung Well, that's still nakaraang good. administration, Okay. no? Mga 10% lang. Minsan lumalagpas doon kasi sabi na damihan yung ating buffer stocking. Pero natatawala ako sa sinabi mo na dati nag-export tayo, Right. tayo nagtuturo. Sabi ko, nagkabukingan tayo ng edad tuloy. No? Pero in actuality, no, tama po yun. No? In fact, nakapunta nga kami doon sa mga areas like Pakistan. No? Inamin naman nila na Vietnam, Thailand. Sinabi naman nila natuto sila sa Pilipinas. Right. Pero nga lang, ang problema lang sa atin, over the years, hindi natin inayos yung ating agriculture infrastructures. At ngayon natutuunan ng pansin. Inumpisa ng last administration, pero ngayon talaga sobra-sobra or todo-todo ang investment sa ating agri-infrastructure. That's good. Because our goal is to self-sufficiency at exportation. Alright. Sa mga bansa natin, kasi meron tayo tinatawag dati na Rice Bowl of the Philippines. Rice Bowl of the Philippines. Ano ngayon ang may hawak ng title na Rice Bowl of the Philippines? Dati kasi sinasabi natin Nueva Ecija, di ba? Pero ngayon mukhang hindi eh. Hindi na? Saan na, sir? Mukhang Isabela, Malakas at saka Mindoro, Camarines Sur. Kung Region 3 ang pag-usapan natin, mukhang Bulacan lang ang mataas ang produksyon. Right. But in other areas, siguro nga pagtatapos itong agricultural infrastructures, yung mga irigasyon natin, baka bumalik doon dahil malaki talaga yung lupain na pinagtataniman sa Nueva Ecija. Pero sa ngayon nakikita natin kahit dun sa ating procurement, ang pinakamataas, Mindoro pa rin kami nagpo-procure. No? Talaga? Doon ang pinakamataas pamimili namin. Okay. Kamusta naman ang consumption ng ating mga kababayan? Over the years, no, nadagdagan ba, nabawasan ba, stayed on the average? Dati kasi nag-declare tayo ng per capita consumption, 129, 130, no? Okay. Pero ngayon bumaba, 119. Aba. Dahil unang-una, meron tayong mga substitutes. Right. At marami rin siguro may sakit na diabetes ngayon because of rice. No? Correct. Kung sana nga noon tinuloy natin yung programa na consumption of brown rice, sana
at least kahit papano, no? Nabawas-bawasan yung may mga sakit na ganon. Right. Pero anyway, sa ngayon naman, ang consumption ng ating mga mamayan, alam mo, rice, yung staple natin. Right. Bigas, kahit anong sabihin mo. Lalagnatin pag hindi Pag nakakain hindi ng kanin. kayo, pag pumunta kayo sa abroad, pag pumunta tayong abroad, pag hindi tayo nakakain ng 3 araw ng kanin, talagang Nahihina maghahanap ka. Pero sa ngayon naman, because of yung programa ng Department of Agriculture, yung substitutes or alternatives, Oh, si At Manny least, Pacquiao pa nga yung isang model meron niya tayong mais. Yeah. Dati nawala yung mais na yan. Right. So, meron tayong mais, meron tayong mga kamote crop, yung root crops natin, Right. may adlay. Right. Maraming substitute. Kaya yung sinasabi nga namin noon, na huwag kayong magsayang pagdating sa bigas. Huwag magsayang pagdating sa kanin. Kasi yung based doon sa research na FNRI, yung ating sinasayang na kanin, makapagbigay ng pagkain sa buong bansa sa isang araw, which is equivalent to 31,600 metric tons. Right. Imagine mo, ganun kalaki. So, sabi naman, aside from yung bawasan natin yung pagsasayang, siguro magtanim tayo. Lahat ng vegetables, backyard, di ba? Para meron pang support, pang support, at supplement. least by substitute. Totoo yan, sir. Kasi yung lolo ko, nung magsasaka nga, ang sabi niya, bawat butil ng bigas ay katumbas ng butil ng pawis ng mga magsasaka. Tama So, po yan. dapat maging diligent tayo. Pag-uusapan natin yung tungkol sa supply and demand, tsaka yung mga services ng National Food Authority, kasama na dyan yung pag-iimbak, yung pagbili, transport, ang pagtulong nila sa pag-transport, no, sa mga dealers, whatever. At tsaka yung tungkol sa brown rice, kung anong programa ng gobyerno sa brown rice, tsaka meron din tayo red rice. Yung iron fortified rice. Right. So, huwag kayong alis mga kaibigan, makamulang kwentuhan, magbabalik ang approve.